ko dyan sa HOR at sa Senate kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Di ba sa kanya nagmula mismo mga kababayan? Kay Kati B mismo nagmula kasi nga tarantan-taranta na etong kampo nitong si Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, putang ina talaga tong si Sara Duterte. Bakit po natin nasabi, bakit po tayo napapamura? Kasi kung titingnan nyo, saglit na humarap sa pananagutan yan, puro pagta-travel abroad yung pinaggagawa po ni Sara Duterte. Tapos yung kanya mga taga-suporta na mangmang, sigaw ng Sara for President. Wala nang ambag dito po sa ating bansa. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, yan po mga kababayan yung vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na napaka-inutil at wala pong ginagawa. Kaya nga kawawa ang mga kababayan Pilipino natin dyan. Tapos yung iba na mangmang na hindi marunong mag-analisa sa mga nangyayaring issue dito sa ating bansa, gustong-gusto pa rin etong si Sara Duterte. Anong gagawin niya sa Pilipinas? Alam niyo, tama nga yung sinasabi mga kababayan nung isang netizen na kung gustong guluhin ng mga kababayang Pilipino po natin ang Pilipinas, si Sara Duterte iboto niyong presidente. Kung gustong guluhin ang Pilipinas at ibagsak mga kababayan at dalhin sa lusak, iboto niyo si Sara Duterte. Pero kung ikaw naman ay naghahangad ng pagbabago ng maayos na bansa at maipagpatuloy yung sinimula ni PBBM, pumili tayo ng mas maayos na kandidato, hindi yung inutil mga kababayan at hindi yung walang silbi. Napakaliwanag nga, saglit na sumagot sa pananagutan ng ginagawa, puro pagta-travel abroad. Tapos ngayon gagamitin nyo pa ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para ipang-weaponize, ipanakot sa mga kongresista at mga senator na pipirma ng yes para ma-impeach. Etong si Sara Duterte. Yan ba ay trabaho ng maayos na tao? Alam nyo, kung hindi tarantan-taranta tong mga to, kung hindi kinikilabutan na itong mga ito sa posibleng mangyari kay Sara Duterte, hindi nila kakalad ka rin ang Iglesia ni Cristo mga kababayan sa usaping ito. Kasi ako naniniwala talaga, lagi ko naman pong sinasabi ito sa inyo mga kababayan, na hanggat maaari, ang religion ay isang tabi po natin sa usaping pampolitika. Di po ba? Hanggat maaari. Pero itong kampo ni Sara Duterte, hinihilang Iglesia ni Cristo sa usaping pampolitika at ginagamit pang panakot. Di po ba? Anyway, ito tuloy pa natin. Nanyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, diba? Apo ng apo nyo, yung anak ninyo ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamolitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. Ang balita ko. Yun yung pinagkakalat mga kababayan ni Kati Binag. Na kung saan kapag ka daw bumoto ng yes mga kababayan sa impeachment itong si Sara Duterte, automatic blacklisted na daw po. Hindi na i-endorso ng Iglesia ni Cristo hanggang sa ika-4 na saling lahi ng politiko na yon. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba natin nasabi sa ating title na tila ba nagtagumpay na ba etong si Sara Duterte? So ito, basahin po natin mga kababayan na ito, nakita po nating balita. Galing po dito sa Abante. Una sa balita, sabi dito mga kababayan, ilang kongresista na paulat na nag-aatrasan bilang co-author sa BP Sara impeachment mga kababayan. So ibig sabihin may mga kongresista daw na nag-aatrasan mga kababayan sa pagiging co-author ng impeachment nitong si Sara. Bakit daw? Sabi dito, ilang mambabatas sa Kamara ang napaulat na nagdadalawang isip sa pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw matapos bumoto ang House Committee on Justice na may probable cause para ma-impeach ito. Ay sa ulat ng politiko, bago pa man ang pagbabalik ng sesyon sa Mayo 4, kumakalat umano sa hanay ng mga mambabatas ang draft resolution na pinamagatang setting
forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Nakalagay umano sa 17 pahinang dokumento ang kabuoang timeline ng impeachment process mula sa paghahain ng reklamo noong Pebrero hanggang sa naging pasya ng komite noong Abril 29. Ngayon, sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Mahigit 40 kongresista umano ang nakalista bilang author sa draft resolution sa pangunguna ni House Justice Committee Chair at Batangas Representative Luis Tro. Ngunit ayon sa isang informante, unti-unti umanong nababawasan ang mga pangalan. Sabi pa dito mga kababayan, inaasahan ng Kamara sa Mayo 11 kaugnay ng impeachment kung saan kailangan ng hindi bababa sa 106 boto para maipasa ito sa Senado mga kababayan. So ibig sabihin, meron na daw po mga kongresista ang napapaulat mga kababayan na tila nag-aatraso na sa pagiging co-author ng impeachment nitong si Sara Duterte. Pero mga kababayan, ang pananaw ko dyan, hindi naman siguro magpapa-epekto yung ibang mga politiko dahil lamang doon sa pananakot ng kampo ni Sara Duterte. Kasi wala pa namang matibay na pahayag dyan ang Iglesia ni Cristo mga kababayan. Wala pa naman tayong nakikita sa pamahalaan ng Iglesia ni Cristo na talagang sinasabi nila na iba-blacklisted nila yung mga pipirma at susuporta sa impeachment nitong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, hindi nyo po ba nakikita kapag nagsalita ang Iglesia ni Cristo na tila kumakampi po sila dito kay Sara Duterte para hindi po ito mapapanagot sa kabila ng mga nakita at nasaksihan nila kung gaano kayaman etong mga Duterte. Isa lang ibig sabihin yan. At iisipin ng mga kababayan Pilipino po natin. Ano po kapag nagbigay ng pahayag ang INC na kumakampi kay Sara? Isa lang iisipin ng mga kababayan natin dyan, nakikialam ang INC sa gulong ng politika dito po sa ating bansa, sa isyu ng politika at sa gulo ng maingay na politika. Kaya nga lagi natin sinasabi dito na hanggat maaari, dapat mga kababayan, inilalabas natin ang religion sa usaping pampolitika. Kaya nga nakakapagtaka saan kumuha itong si Cathy Binag ng lakas ng loob at kapal na mukha para takutin yung mga kongresista at mga senator mga kababayan na kapag pumirma ng yes, ay iba-blacklisted ng INC hanggang sa ika-4 na saling lahi. Di ba masyadong kalabisan na po yan? Lalo na yung mga kapatid natin dito sa Iglesia ni Cristo, nire-respeto po natin yan. Pero kapag gagayaan mga kababayan, parang napaka malaking question naman yan. Di po ba? Kapag naglabas ang INC, na tila kumakampi pa sila dito kay Sara. Maliwanag na yung ibang mga religion, tahimik lang. Na nagmamasid at naghihintay kung hanggang saan ang pupuntahan ng impeachment ni Sara Duterte. Kung mapapapanagot ba ito or hindi. Di po ba? Kasi unfair naman po sa Iglesia ni Cristo kung dinadawit sila dito mga kababayan. Unfair sa INC kung idinadawit po sila ng mga vlogger ni Sara Duterte at mga kaalyado ni Sara Duterte para gawing weapon laban po dun sa mga kongresista at mga senator. Ayan o, pakinig nyo naman, di ba, nagmula sa bibig nito pong si Cathy Binag.